Hello everyone! Narito ang mga malahiganting nilalang sa liblib na lugar ng Brazil. Ang lugar na ito ay isang bilangguan na pinamamahayan ng pinakamalalaki at pinakadelikadong nilalang sa buong mundo. Maging ito man ay nasa malawak na ilog o kagubatan. Samahan niyo ako hanggang sa dulo upang ang aking munting kaalaman ay maibahagi ko sa inyo. Kakaibang kwento, nakakamangha, di pangkaraniwan, nakakabilib, dito lang sa Ano-ano nga ba ang mga pinakadelikado at mga pinakamalalaking nilalang na matatagpuan sa bansa ng Brazil? Oh my God! Wow! Bago natin umpisahan ang ating kwentuhan, kunting kaalaman patungkol sa lugar ng Brazil. Isang bansang matatagpuan sa Timog Amerika at ikalima sa may pinakamalaking bansa sa buong mundo. Ang Brazil ay may malawak na ilog at masaganang pag-unlad. At nagdadaos din ang mga taga-Brazil ng isang fiesta na kanilang ipinaparada o sinasamba ang isang demonyo. Ang ibang nakakapanood nito ay tiyak magugulat dahil hindi ka panipaniwala, pero ito ay totoong nangyayari sa bansa ng Brazil. Kaya nga siguro hindi nakaila ang mga malahiganting mga nilalang ang naglalabasan dito. Vampirang paniki na umiinom ng dugo ng tao. Ang mga vampirang paniki na ito ay umiinom ng dugo ng tao ay naninirahan sa hilagang bahagi ng Brazil. Isa ito sa mga 3 uri ng vampirang paniki na sumisipsip o umiinom ng dugo. Subalit, hindi kagaya ng mga mistikong naninipsip ng mga nilalang. Ang vampirang paniki ay hindi naman nambibiktima ng mga tao. Nadiskubre ng mga eksperto ang pinakaunang vampirang paniki na umiinom ng dugo ng tao. Ang mga vampirang paniki na ito ay sinasabing nabubuhay lamang sa bahagi ng Amerika at kumakain sa pamamagitan ng pagtusok sa balat ng kanilang nabibiktima gamit ang matutulis na pangil. Tsaka nila dinidilaan ang umaapaw na dugo at ihalo sa kanilang laway upang maging mabilis ang kanilang pagkain. Ang mga vampirang paniki ay hindi nakakapag-imbak ng mga taba sa kanilang katawan at hindi nila kayang mabuhay na walang makain sa higit sa ilang araw. Ang mga lokal at ang kanilang mga alagang hayop ay magkakasamang nabubuhay sa Rio ng Brazil, kaya't madali sa mga paniki ang makasunggab na mabilis na kagat sa kanila kung sino man ang kanilang makakasalubong. Higanting alupihan ng Brazil. Sa Timog Amerika ay tahanan ng mga malalaki at matatapang na mga higanting Amazonian na alupihan.
nakakaya nitong makahuli, magbigay ng kamandag at pumatay ng iba't ibang uri na nilalang. Ang alupihan ay nakakayanang lumaki hanggang sa mahigit sa 12 inches ang haba at ang karaniwan netong kulay ay brown, pula, dilaw o kaya itim. Ang mga alupihan ay may dayit na kasama na riyan ang palaka, anay, daga at butiki. Para sa ibang mga tao, ang makadiskubre ng hindi kilalang nilalang ay nakakapag-isip. Subalit, ang makadiskubre ng totoong halimaw na kayang makapatay at malalaki gaya nito ay tiyak mas lalong nakakatakot. Ang nilalang na ito ay ginagamit ang malalakas na katawan at mabibilis na mga paa upang masunggaban ang kanilang mabibiktima. Tsaka niya ito kinakagat at nilalagyan ng kamandag bago niya ito patayin. Ang kamandag o laso neto ay napakadelikado rin sa mga tao dahil ang epekto neto ay sobrang sakit, pakiramdam ng pagod at malalamig na pakiramdam at pamamagas sa sugat. Higanting berdeng anaconda. Ang anaconda ay isang totoong delikado at nakakapatay na nilalang. Bagamat mabagal sa kalupaan, ang mga anaconda ay maliliksi at matatapang sa katubigan. Kaya't may katwiran naman na ang mga ginagawang tahanan ng mga ito ay ang mga ilog, sapa, at ang mga malalabong tubig ng Amazon. Sumusukat ang mga ito sa 20 to 30 feet ang haba at tumitimbang sa pagitan ng 90 kilograms hanggang sa 300 kilograms. Hindi na nakakapagtaka na ang mga higanting anaconda ay isa sa pinakamabigat na ahas sa buong mundo. Ang mga berdeng anaconda ay ang mga constrictor na ang ibig sabihin ay magagaling pumilipit o dumurog ang kanyang nabibiktima hanggang sa ito ay malagutan ng hininga. Tsaka niya ito hihilahin sa ilalim ng tubig bago ito tuluyang kainin ng buo. Ngayon, ang mga anaconda ay ang malalaking ahas sa buong mundo. Ang nakakatakot sa mga ito ay ang abilidad nilang makalubog sa tubig habang inaatake nila ang kanilang nabibiktima. Nagagawa nila ito dahil sa tulong ng kanilang mga mata at butas ng ilong na nasa itaas ng kanilang ulo. Marahil, kaya kinakatakutan ang mga anaconda dahil siguro sa mga kwentong alamat. Patungkol sa mga nangyayari sa South America na ang mga ito ay matatapang at kumakain ng tao.
Kung bago ka lang sa channel ko at kung gusto mo ng mga ganitong video, mag-subscribe ka na at pakiclick na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video ko. Nag-upload ako ng 1 o 2 video sa isang linggo at kung mayroon kang gustong ipakwento o di kaya ipasaliksik, mag-comment ka lang dyan sa ibaba ng video ko. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. God bless. Bye!